Mga kababayan, magandang balita ito para sa Philippine Navy at sa buong bansa. Matapos ang ilang buwan ng paghihintay, opisyal nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng bilyon-bilyong piso bilang unang pondo para sa pagbili ng dalawang karagdagang Miguel Malvar-class frigates ng Philippine Navy. Ibig sabihin, tuloy na ang proyekto at wala nang atrasan. Ang tanong ngayon ng marami, ito na ba ang unang bayad para sa mga bagong frigates? Magkano ang inilabas na pondo? Ano ang kakayahan ng mga barkong ito? At bakit napakahalaga nito para sa depensa ng Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito kaya siguraduhing tapusin ninyo hanggang dulo. Ayon sa ulat ni Horizon 3, naglabas ang DBM ng Notice of Cash Allocation o NCA na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.399 billion pesos para sa advance payment ng Frigate Full Complement Lot, isang acquisition project ng Philippine Navy. Makikita mismo sa opisyal na dokumento na ang pondong ito ay inilabas noong ika-18 ng Mayo taong 2026 sa ilalim ng NCA BMBD 26-000585. Para sa mga hindi pamilyar, ang Notice of Cash Allocation ay isang dokumentong nagpapatunay na may nakulang pondo na ang gobyerno para bayaran ang isang proyekto. Kapag may NCA na, ibig sabihin may aktwal ng perang maaaring gamitin para simulan ang pagbabayad. At base sa mga impormasyon na lumabas, ito nga ang unang advance payment para sa dalawang bagong frigates na inorder ng Philippine Navy mula sa HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Noong Disyembre taong 2025 pa nilagdaan ang kontrata para sa Frigate Second Acquisition Program na bahagi ng Horizon 3 o Revised AFP Modernization Program. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay nasa humigit kumulang 34 na bilyong piso para sa dalawang barko. Kaya kung titignan natin ang inilabas na 3.399 billion pesos, ito ay katumbas ng halos 10% ng kabuuang halaga ng kontrata. Karaniwan lamang ito sa malalaking defense projects kung saan may advance payment muna bago tuluyang simulan ang konstruksyon. Sa madaling salita, hindi pa ito ang buong bayad. Ito pa lamang ang unang hakbang upang opisyal na masimulan ang paggawa ng dalawang bagong frigates. Kapag nagsimula na ang konstruksyon, susunod naman ang iba't ibang milestone payments habang unti-unting binubuo ang mga barko hanggang sa kanilang delivery. Pero bakit nga ba napakahalaga ng dalawang barkong ito? Para mas maintindihan natin, tingnan muna natin ang Miguel Malvar-class frigates. Ang Miguel Malvar-class ang pinakabagong klase ng frigates na kasalukuyang ipinapasok sa serbisyo ng Philippine Navy. Ang disenyo nito ay batay sa HDF-3200 frigate design ng HD Hyundai Heavy Industries. May displacement itong humigit kumulang 3,200 tons at may haba na mahigit 120 metro. Mas malaki ito kumpara sa Jose Rizal-class frigates na unang nakuha ng Pilipinas noong nakaraang dekada. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang mas malawak nitong espasyo para sa mga sensors, armas, at mga future upgrades. Sa usapin ng armas, inaasahang magkakaroon nito ng advanced anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare capabilities. Mayroon itong Vertical Launch System o VLS na maaaring magdala ng surface-to-air missiles para protektahan ang barko laban sa mga aircraft, drones, at incoming missiles. Mayroon din itong anti-ship missiles na kayang umatake sa mga target na nasa daan-daang kilometro ang layo. Bukod dito, may modern naval gun, close-in weapon system, torpedoes, at advanced sonar systems para sa anti-submarine operations. Isa rin sa pinakamahalagang kakayahan nito ay ang Integrated Combat Management System na nagsisilbing utak ng buong barko. Sa pamamagitan nito, mas mabilis na natutukoy at natutugunan ang mga banta sa himpapawid, karagatan, at ilalim ng dagat. May kakayahan din itong mag-operate ng naval helicopter na napakahalaga sa maritime surveillance, anti-submarine warfare, at search and rescue operations. Sa madaling salita, ang Miguel Malvar-class ay isang tunay na multi-role warship na kayang magsagawa ng iba't ibang misyon. Ngayon, bakit kailangan pa ng Philippine Navy ng dalawang karagdagang frigates? Ang sagot ay simple. Habang lumalaki ang mga hamon sa ating maritime domain, kailangan din nating palakasin ang kakayahan ng ating hukbong dagat. Ang Pilipinas ay isang archipelagic nation na may mahigit 7,000 isla.
Mayroon tayong napakalawak na exclusive economic zone at maritime territories na kailangang bantayan. Sa nakalipas na mga taon, mas naging aktibo ang iba't ibang bansa sa Indo-Pacific region. Dahil dito, mahalaga na magkaroon ng Philippine Navy ng sapat na bilang ng modernong barko upang maipakita ang presensya ng bansa sa ating mga karagatan. Ang pagkuha ng dalawang karagdagang Miguel Malvar-class frigates ay makakatulong upang mapalawak ang operational capability ng Navy. Mas maraming barko ang maaaring i-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas maraming maritime patrols ang maisasagawa. Mas mabilis ding makakatugon sa anumang emergency o security concern. Kapag naihatid ang dalawang bagong frigates, lalo pang lalakas ang surface combat fleet ng Philippine Navy. Kung tutuusin, napakalayo na ng narating ng Philippine Navy kumpara sa nakaraan. Noong dekada 80 at 90, karamihan sa mga barko ng Pilipinas ay mga lumang barkong galing sa ibang bansa. Marami sa mga ito ay dating ginagamit ng US Navy at ibinigay lamang sa Pilipinas matapos i-retire. Bagamat nakatulong ang mga barkong yon, limitado ang kanilang kakayahan lalo na pagdating sa modern naval warfare. Sa loob ng maraming taon, halos wala tayong kakayahan laban sa mga modernong missile threats, submarines, at advanced warships. Ngunit nagbago ang lahat nang simulan ang AFP Modernization Program. Unti-unting nagsimulang bumili ang Pilipinas ng mga bagong barko mula sa South Korea. Isa sa pinakamahalagang milestone ay ang pagdating ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Ito ang unang modern missile frigates ng bansa. Sumunod naman ang iba't ibang offshore patrol vessels, missile-capable fast attack craft, at mga bagong support vessels. Ngayon, sa pamamagitan ng Miguel Malvar-class program, pumapasok ang Philippine Navy sa panibagong yugto ng modernization. Mas advanced ang mga barkong ito, mas malakas ang kanilang sensors, mas mabigat ang kanilang armas, at mas handa silang harapin ang mga hamon ng modern maritime security environment. Kaya para sa maraming defense observers, ang paglabas ng 3.399 billion pesos na advance payment ay hindi lamang simpleng budget release. Isa itong malinaw na indikasyon na seryoso ang gobyerno sa pagpapatuloy ng modernization program. Isa rin itong magandang senyales na ang mga proyektong nakapaloob sa Re-Horizon 3 ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa mga susunod na taon, inaasahan na makakakita pa tayo ng iba pang malalaking acquisition projects para sa Philippine Navy, Philippine Air Force, at Philippine Army. At habang dumarami ang mga modernong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, mas lumalakas din ang kakayahan ng bansa na protektahan ang ating soberanya at pambansang interes. Sa ngayon, ang pinakamahalagang balita ay nagsimula na ang proseso. May pondo na, may kontrata na, at may malinaw ng direksyon ang proyekto. Ang susunod na aabangan ay ang opisyal na pagsisimula ng konstruksyon ng dalawang karagdagang Miguel Malvar-class frigate sa shipyard ng HD Hyundai sa South Korea. Kapag natuloy ang lahat ayon sa plano, inaasahang may hahatid ang mga barko sa bandang 2029. At kapag dumating ang araw na iyon, mas magiging malakas, mas moderno, at mas handa ang Philippine Navy sa pagprotekta sa ating mga karagatan. Ano ang masasabi ninyo sa paglabas ng unang 3.399 billion pesos para sa dalawang karagdagang Miguel Malvar-class frigates? Sang-ayon ba kayo na isa ito sa pinakamahalagang naval modernization projects ng Pilipinas sa kasalukuyan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa AFP modernization, Philippine Navy, Philippine Air Force, at iba pang usaping pangdepensa ng ating bansa. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!